Okay, so coding challenge tayo sa nested for loops or nested loops. So, same lang din siya nung huli, yung coding challenge sa loops. Pero ang gagamitin natin ngayon ay matrix. So, meron tayong defined na matrix dito. So, strictly sa 2 by 2 array lang siya. 2 by 2 list. So, ang gagawin nyo dito ay, so Python challenge.py. Medyo mahirap lang siya ng kaunti kumpara nung last. Pero, same lang din yung kung paano gumagana yung last. Okay, so, ang gagawin natin dito ay kukunin niya yung largest. Kasi yung smallest, madali na yun. So, largest in row 1 is 11, largest in row 2 is 15, largest in row 3 is 18. Ayan. Ito yung mga malalaki na ito yung largest per row. So, yun yung ipiprint nyo. Okay, so kaya nyo naman yun. Same mechanics lang din yun. And so, dapat ako yung printing patterns na eh. So, ito muna. Paano natin siya isosolve. So, ang gagawin natin ay kailangan kasi natin for I in matrix. For row in matrix. Ayan. So, pag ganito yung inyong for loop, in Python, strictly in Python to. Ang una niyang ilulup ay ito. Okay, so hindi niya ilulup yung loob. So, Python main.py. So, yan. So, hawak na natin yung row 1. Row 1, row 2, row 3. Ayan. So, ang gagawin natin ay same lang din nung last. And lalagyan lang natin ng loop sa taas. So, largest list. So, ito yung okay, so sa pag-solve nito, kahit magkakaiba tayo ng code, okay lang yun. Basta, ito yung final output. Kasi, gano'n naman kasi. Hindi laging magkakapareho ng algo. May sarili-sarili tayong algorithm sa iba't ibang problems. So, basta na-reach nyo yun or na-achieve nyo yung gantong output, tama na yun. Hindi laging magkakapareho. So, ito yung ginawa ko. Define muna ako ng isang array, empty array na maglalaman ng lahat ng largest nito. Okay. So, pag nakuha ko yung largest dito sa row na to, i-add ko sa list na to. So, pag nakuha ko yung largest dito, i-add ko dito. Pag nakuha ko naman yung largest dito, i-add ko dito. Then, ito. Ayun. And, tsaka ko siya ipiprint. No, madali na siya ipiprint. Kasi sunod-sunod na lang yung mga number doon. So, itong print row ay itong individual rows na to. So, hanapin natin yung largest doon. Same lang din yung algorithm nung sa last na problem or yung last na challenge. So, largest ay i-define muna natin yung largest as yung pinakaunang element sa list sa row. So, row 0. Okay, siya yung pinaka-largest. So, ngayon ay 11, 4, tsaka 7. Hindi, per row yun ah. So, ito yung largest sa unang row. Ito yung largest sa pangalawa. Ito yung pangatlo. So, tsaka natin siya mag-change kung magiging true yung condition. Kung mas malaki nga ba ito dito. Kung mas malaki nga ba ito dito. And then, so on. So, hindi, magpo-for loop tayo. For I or for element in row. So, print lang natin yung element. Ibig sabihin, piprint niya na to. And, yan. Okay, na-access niya natin yung individual na element. So, if element is greater than largest. So, kung yung current na element sa row na to, para ito ay mas malaki dito, papalitan mo yung largest. So, largest is equals to element. So, yun na yun. And, dito sa for loop na to, hinahanap mo yung largest, diba? So, pag natapos na tong loop na to, so, ang gagawin mo ay ilalagay mo sa array na to or sa list na to yung largest.
So, para gawin natin yon, append ang function na yun, built-in function. So, nandito na yung wait lang, lahat ng malalaking number. Yan, 11, 15, 18. So, tsaka mo na lang siya ipiprint. For I in range. Kung gusto mong kunin yung kung ilang element yun nandito, gamitan nyo lang siya ng length. Ito kasi length ng largest list. So, magiging for I in range of 3. Kasi ang length nito ay 3. So, parang magiging ganito yan. And maganda siya pag hindi constant yung length nito. Kasi pwede ito maging 5, pwede maging 6. So, okay naman. So, ganda yan. Then, madali na siya print. Largest in row I plus 1, kasi nagsisimula to sa 0, is largest list, and yan, and I. Kasi itong I na to ay nagpapalit 0, 1, 2, 0, 1, 2. So, yun. So, kung gusto nyo to 20, so dapat magiging 3, 20 yan. So, yun.